Hello, Pisces! Hello, hello, hello. Sana ikaw ay okay. Welcome sa 4th week of September reading mo. Hanggang katapusan yung sisilipin natin. So, sana makuha natin magagandang energies, Pisces. If you are new here, I'm Purple Teen. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube, don't forget to subscribe. And also, paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo nakalagay sa description below. This is not a personal reading. Ito ay collective reading lamang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Hindi ito tutugma sa isang tao lang, no? Keep that in mind. Pisces, lucky day mo, Thursday, lucky numbers mo, 10, 25, 57, 3, 13, and 42. Tignan na natin yung overall energy mo, Pisces, for the 4th week of September. So, dalawa yung tumalon, Pisces. I will take both of them. Meron ditong October, something about October. Kung ano man tong kaganapan sa October, and kite, which is vacation. Baka naman, meron kang pinaghahandaang engranding bakasyon. At mukhang October ito. Wow, medyo malapit-lapit na rin yan, Pisces. Saan mo ba balak magbakasyon? Sa Europe, sa US? Okay, so mukhang ano to, ha? Mukhang ang grande itong bakasyon na ito. Sorry guys, maingay yung aso. Pagpasensyahan nyo na. I have no control sa pagkaul ng mga aso. When it comes to finances at career mo, Pisces, you have responsibilities. Very normal. Palagi naman tayong may responsibility. Hindi lang naman sa trabaho, hindi lang sa pamilya, sa sarili natin. Pero ibig sabihin lang neto, pwedeng ang dami mong pasan-pasan na responsibilities. Pwedeng ito ay sa mga gawain, sa trabaho or sa responsibility, mga bayarin yan, sa pera. Pwedeng ganun. Parang nafe-feel ko may pumapasok na nagsasabi sa akin na parang kailangan mong mag-double time daw. Ewan ko, ha? Yun yung pumasok sa isip ko, double time nung tinitignan ko to. So, pwedeng yung iba sa inyo ganun. Parang pressure kasi daming responsibilities. Tapos parang kailangan mo mag-double time para ma-meet mo yung mga responsibilities na yan. Ma-fulfill mo. Kumbaga, itong mga responsibilities na to. You have to double time. O, diba? Love life mo naman, unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. Naku, mukhang may mga unexpected na disappointment when it comes to your love life. Ito yung mga bagay na hindi mo ina-expect na mangyayari, pero yun yung nangyari. Kumbaga opposite doon sa pinaplano mo. Iba yung naging outcome, no? So, ayan, expect mo yung mga ganyang bagay daw dating sa love life mo. Magwawalay aso, pasensya na po kayo. The Fool. Parang may travel nga. Kasi si The Fool nagjo-journey yan. Baka may travel ka. Tapos may Knight of Wands, no? Ayan, nakasakay sa kabay. Pwedeng may travel. Okay, may pupuntaan ka. O, ito yung baka yung granding bakasyon na sinasabi ko. Baka nga overseas yung bakasyon mo, bongga, no? O, basta kailangan mo mag-travel dito. If ever, kung hindi man ito related sa vacation. Knight of Wands, yun nga, may movement, may travel, pwedeng changes. Pwedeng changes ito, hindi lang ito about, travel din. Pwedeng may mga pagbabago. No?
Pagbabago ng plano, I guess, parang may magbabago yung isip dito or bigla na lang last minute mababago yung itinerary mo, yung mga plano. Okay? So, yan. Hindi ko alam kung this is related sa career, sa personal ba yan, o sa business. Okay? I feel ko dito sa full mo something very adventurous and daring So, parang gagawa ka ng something na, yun nga, medyo daring. Na parang hindi mo alintana ano yung mga dangers na naghihintay or mga side effect nitong gagawin mo. Basta gagawin mo lang siya out of thrill, out of adventure, out of impulse. Pwedeng ganun Ayan lakas ng power ni Knight of Wands and the Fool na parang magiging somewhat adventurous and reckless ka sa gagawin mo. Kasi, why reckless? Kasi hindi mo pinag-iisipan, pwedeng hindi mo pinag-isipan yung magiging resulta or outcome nitong gagawin mo. Basta ginaw mo lang. Yun nga, sabi ko nga parang out of impulse parang bigla mo na lang naisip, Basta gagawin mo siya out of thrill, out of adventure. Ayan. Pwedeng pumapasok ka dito sa yung unknown territories or yung mga bagay na bago para sa iyo. Parang totally wala kang ka-idea dun sa pupuntahan mo or yung gagawin mo or yung papasukin mong bagay na yan. Yun yung sinasabi ni The Fool. And sinisigunda ni Knight of Wands. Okay? So, this move or this decision that you're about to make is medyo risky. Yun lang yung masasabi ko. Kasi, pwedeng ginawa mo nga lang yan out of excitement, out of impulse, no? Ace of Swords, you will succeed pagdating dito sa kung ano man tong challenging na bagay na may encounter mo, masosolve mo yung problem. Ayan, magagawan mo ng paraan yan. Yun yung sinasabi ni Ace of Swords and magsasucceed ka rin. Kumbaga yung outcome, you will succeed kahit na sa una hindi mo inaakala na magagawa mo yan. Pwedeng mahihirapan ka, no? Pero pwede magi-struggle ka, pero masosolve mo yan. Yung na yan, yung challenge na yan, yung problema na yan. Makakahanap ka ng ng solution at mareremedyohan mo. Magagawan mo ng paraan, no? The Devil pwedeng may Capricorn. Ayan. Capricorn is the Devil is ang nafe-feel ko dito sa the Devil is parang maa-attract ka sa isang bagay na alam mo na risky. Kagaya nga nung sinasabi ko, alam mong delikado to, alam mong pwedeng inappropriate, no? Hindi dapat. Pwedeng bawal, pwedeng mali, pwedeng masama, pero alam mo yung parang maa-attract ka pa rin, matetempt ka na gawin siya. Yun, temptation. Temptation yung dala-dala ngayon ni The Devil card sa iyo. Itong 4th week of September, Pisces. And this is very risky. Kagaya nung sinabi ko nga, kung ano tong bagay na to, nako, very risky. Kaya kung ako sa'yo, ewan ko, huwag kang magpadala sa sulsul neto. Huwag kang, huwag ka nang matempt kasi baka mamaya ikapahamak mo pa yan. Yun lang yung feeling ko. Kasi alam mo alam ko na aware ka na delikado yan or hindi dapat, pero
alam mo yun, mabubudol ka pa rin or ma-attract ka pa rin, matetempt ka pa rin na gawin siya kahit na ano, alam mong hindi dapat. Okay? So, bahala ka dyan. 7 of Wands. Okay. This is you being persistent na kahit alam mo na pinipigilan ka nila o may mga forces na pumipigil sa'yo, whether tao man yan o hindi, situation man yan, or tao yung pumipigil sa'yo, is talagang maipupurso mo to, ipupursige mo, okay? Walang makakapigil sa'yo, yun yung nafe-feel kong energy nito eh. Ayan o, tuloy na, walang sino man o anuman ang makakapigil sa'yo dyan, okay? So, ayan, ito yun. This is you being ganun kabuo yung spirit mo, ganun kalakas yung, ano mo, yung determination mo sa bagay na ito, okay? May tendency pa nga dito na you will fight for this thing to happen eh, kahit na alam mo yung maraming umiepal or kumukontra, pumipigil sa'yo, talagang ilalaban mo yan. O, diba? The question is it worth fighting for, Pisces? Yun lang yung tanong ko sa'yo. Okay? May happiness. O, yun naman, may naghihintay sa iyo. Kasayahan. Happiness. Okay? Wow, sa March, meron something na naman about March, meron something about October. So, tingin ko by March, baka magiging very happy ka na kung ano man itong outcome. Kasi parang March eh. No? Magiging happy ka about something. At meron na namang kaganapan sa March. Frying pan, trouble accusations. Wow, ito yung challenge mo. O, ito na yun si Ace of Swords, yung makakalusot ka dyan. No, it seems na ginigisa ka nila dito. O, niluluto ka. O, diba? Mukhang pagkakaisahan ka at yun, igigisa ka sa sarili mong mantika. Pero malulusutan at malulusutan mo yan, kagaya nga nung sinabi ko with the Ace of Swords, no? You will find a solution dito sa very challenging na kakaharapin mo. Kung ano man yung problema na yan, makakaano ka dyan. Makakaisip ka ng remedyo. Fear, worries, tense situations. Ito pa rin yun. Meron talagang mga nakaka-stress na bagay. Pero yan, ipupush mo talaga yan. Yung nga sabi ko nga, hindi ka mawawalan ng dito eh. Hindi ka mawawalan ng determinasyon na ilaban yan kahit na marami pang kalaban o kumukontra dito. No? Ipupush mo talaga yan at ka dito, makaka-move forward ka, magsasucceed ka with the Ace of Swords kahit na maraming kukontra sa'yo. At kahit na napakaraming dito yung mga problema at saka yung mga tense situations, masusolusyonan mo pa rin. Okay, congratulations Pisces. Ito yung reading mo for the 4th week of September. Don't forget to like, share, subscribe. Take care. God bless.